Good afternoon mga kapatid. Let's open our Bible and search for 1 Samuel 15:22. It says, "And Samuel said, Has the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices, as in obeying the voice of the Lord? Behold, to obey is better than sacrifice, and to listen than the fat of rams." So, oftentimes, kala natin, alam natin kung ano yung gusto ng Panginoon, o yung our ways are somewhat greater than the plans of the Lord. Or minsan may sinasabi sa atin si Lord na gawin mo to, pero ang gagawin natin kung ano pa rin yung gusto natin. Kahit na tingin natin tama yun, is it really for the Lord? Is it really what the Lord wants? So, in context, dun sa 1 Samuel 15:22, si King Saul, inutusan siya ni Lord na patayin lahat nung sasakupin nila, yung kakalabanin nila. Pero hindi may tingin ni King Saul, mas okay yung plano niya kaysa sa Panginoon. Pero, sabi nga, the obedience is better than sacrifice. Kung ano yung tingin natin na tama, ay hindi yun yung laging tama sa Panginoon. So, we always want God to search our hearts and to search our thoughts kung naka-align pa rin ba tayo sa gusto ng Panginoon. So, I challenge you today that we should always seek kung ano yung gusto ng Panginoon. In Luke 12:28, it says, He replied, Blessed rather are those who hear the word of God and obey it. Let's pray. Lord, thank you, Lord, sa oras na ito, Lord God. Thank you for gathering us today safely, Lord God. Nakarating kami dito ng ligtas. Maraming salamat, Lord. I pray that you open our hearts, Lord God, and take down our pride, Lord God, so that we can really take in, Lord God, lahat ng mga gusto mong ipasabi sa amin today, Lord God, through your word, Lord. Maraming salamat po, Lord God. Pinupuri ka namin at sinasamba, Lord God, iyong pangalan, pinakamatamis na pangalan sa lahat. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo po tayong lahat. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Hallelujah! 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 Dakila ka, O Diyos. Magandang hapon po sa ating lahat. Journey Church Makati. Bakit po tayo nakasimangot? Smile, tingnan mo natin yung katabi natin. Ayan. Sabi mo, kapatid, handa ka na bang mag-obey? Grabe yung hamon ni grabe ang hamon ng ating Doc JM kanina, diba? So sa oras na ito, hilingin natin sa Lord na baguhin niya tayo para tayo'y makapag-obey para sa kanyang kaluwalhatian. Amen po ba? Amen. Pero bago yan, maaari po bang magkamustahan muna tayo magkakapatid? Ayan, 1 week po tayong hindi nagkita. Yung iba nagkita ng midweek pero hindi lahat tayo. I-share po natin yung tagumpay. I-share po natin ang pagmamahal na nag-flow mula sa Panginoon papunta sa ating mga kapatid. Hallelujah! Magandang araw! Good afternoon po! Good afternoon po! Hallelujah! Thank you, Lord, for my brethren. Salamat sa aking kapatid, Panginoon, na naririto sa oras na ito. Lord, patuloy po kaming pumupuri, sumasamba sa iyong pangalan. Wala ka pong katulad, Panginoon. Wala ka pong katulad, Panginoon. Kami po ay nagpapabago sa iyo araw-araw. Sambahin ang iyong ngalan. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Ngayon, bukas, kailan ay laging sapat. Binabago
parating magsasabi ng yes, Lord, sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Muli po awitin natin. We are trading our sorrows for our joy, for the glory of our Lord Jesus Christ. We give this all. We give this all for you, Lord. Palakpak po tayo. Let's declare. I'm trading my sorrows. I'm trading my shame. 'Cause I'm laying it down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness. I'm trading my shame. 'Cause I'm laying it down for the joy of the Lord. We say yes, Lord. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. Muli po, kahit hindi madali, let's say yes, Lord. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. I am pressed. I am pressed but not crushed, persecuted, not abandoned, struck down but not destroyed. I am blessed beyond a curse, for His promise will endure, and His joy is gonna be my strength. Though my sorrow may last for the night, but His joy comes with the morning. I'm trading my sorrows. I'm trading my shame. 'Cause I'm laying it down for the joy of the Lord. I'm trading my Lord, sa'yo na to. I'm trading my pain. We just want to worship you, God. Laying it down for the joy of the Lord. Mga kapatid, let's say yes to God. We say Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. muli pa po. Let's say yes to Jesus. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. For the last time, let's say yes, Lord. We say Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. Yes, yes, Lord. Amen. Yes, yes, Lord. Amen. we give you glory, God. There is no one like you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, God. Hallelujah. With my brethren, Lord, we continue to confess our faith, ang aming pananampalataya sa Panginoong Hesus sa oras na ito. Lord, pakinggan mo ang aming awit. Hindi lang nawa ito manmutawi sa aming labi, ngunit manggaling sa aming mga puso. Banal na Espiritu, aming Panginoong banal na Espiritu, hubugin mo kami na maging kawangis ng Panginoong Hesus upang mabigay po namin ang karapat-dapat sa Kanyang ngalan. Sa oras na ito, we confess our faith unto you, our God. Let us sing this song once more. Let's sing, yet not I, but Christ in me. Hallelujah, Jesus. We thank you for your gift of grace. Thank you, Lord. Let's confess. What gift of grace is Jesus my Redeemer? There is no more
for heaven now today. He is my joy, my righteousness and freedom, my steadfast love, my deep and boundless peace. Let's confess. To this I hold, my hope is only Jesus. For my life is wholly bound to Thee. Oh, how strange and divine, I can see all is mine, yet not I, but through Christ in me. Hallelujah. The night is dark, but I am not forsaken. For by my side, my Savior, He will stay. I labor on in weakness and rejoicing, for in my need, His power will displace. To this I hold, my shepherd will defend me. Through the deepest valley He will lead. Oh, the night has been won, and I shall overcome, yet not I, but through Christ in me. So gather our faith. No fate I dread, I know I am forgiven. The future sure, the price it has been paid. For Jesus bled and suffered for my pardon, and He was raised to overthrow the grave. To this I hold, my sin has been defeated. Jesus now forever was my peace. Oh, the chains are released, I can sing, I am free, and not I, but through Christ in me. With every breath, I long to follow Jesus, for He has said that He will bring me home. And day by day, I know He will renew me until I stand with joy before the throne. To this I hold, my hope is only Jesus. All the glory evermore to Him. When the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but through Christ in me. To this I hold, to this I hold, my hope is only Jesus. All the glory evermore to Him. When the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but through Christ in me. To this I hold, my hope is only You, Lord. All the glory evermore to You. When the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but through Christ in me.
instrument of exaltation. I was born to live the name above all names. You hear the melody of all creation, but there's a song of praise that only I can bring. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. Who else is worthy? No one else. Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. Let's declare, you are the infinite God of the ages. Yet you chose my heart was dwelling place. You healed my brokenness, showed me your glory. So I have songs of praise that even nature. Sing it to God. Who else is worthy? No, there's no one like you, Lord. Who else is worthy? Oh, we declare your name, Jesus. Sing it, church. Sing it to your heart. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. Only you, Jesus. We give you glory, Lord. We honor your name in this place, in our lives, oh God. Yes, Jesus, be enthroned by the praises of your people. Lamb of God, anointed one, who was and is to come, seated on the throne above. Holy, holy, righteous one who shed his blood. He proved to us the Father's love. Jesus Christ be lifted up. Holy, holy, the Lamb of God, who was and is to come, seated on the throne above. Holy, righteous one who shed his blood. He proved to us the Father's love. Jesus Christ be lifted up. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one. Who else? There is no one. Let's declare. The Lamb of God, anointed one, who was and is to come, seated on the throne above. Holy, holy, righteous one who shed his blood. He proved to us the Father's love. Jesus Christ be lifted up. Holy, once more, let's declare. The Lamb of God, anointed one, seated on
else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. Oh, the Lamb of God, the anointed one, who was and is to come, seated on the throne above. Holy, holy. Sing it again, church, the Lamb of God. The righteous one. The righteous one who saves Jesus Christ, the lifted up. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. There is no one, only you, Jesus. There is no one, Hallelujah. Oh Lord, just like the prophet Isaiah, we see you holy, 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 holy. Holy is the God Almighty, who was and is to come, sitting on the throne above. You are holy. You are holy. We are nothing, oh God. You are holy. You are holy. Jesus, we lift your name. We lift your name. You are holy. You are holy. Jesus, you are holy. Hallelujah. We bring you back all the glory, praise, and honor in the mighty name of our beloved Savior, Jesus Christ. Amen, amen, and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon sa kanyang kadakilaan. As we sing that song, Holy, 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 I am reminded of what the angels are doing in heaven together with the first saints. I do believe they always bow down before God every time they are in awe of His holiness. Amen? A very important characteristic of God that is usually been looked behind. Do you know what is that? It's His holiness. As we approach, the reason there is hindrance when man come to Him, it is because of His holiness and the man's sin, which is the one who separate us from God's presence. But praise the Lord, salamat sa ginawa ng Panginoon, ibinigay niya ang kanyang buhay upang tayo po ay malayang makapasok sa presensya ng Panginoon. Amen! We are that grateful sa Panginoon. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon.
Hindi ko napapakahabaan. I'm here just to introduce someone I do believe that God will use in our times. First, habang ginagawa namin yung sermon, I was reminded to put a title. And everything else, sabi ko, let the Lord speak to you. If there is revisions, let God do the revisions through you. Alam nyo, nilagay po namin pangalan para lamang pumatandaan po natin. Nilagyan ko po ng title na The Courage to Reach Out. Sabihin nga po natin, courage to reach out. Minsan, kapag ang tao po ay bat-bat na sa problema, bat-bat na sa laki ng kanyang hinaharap, he always forgot. Ang ginagawa na lamang ng tao kapag marami ng bagay na hindi magaganda nangyayari sa kanya, nauupo na lang at kadalasan yung iba nagtatago. Ayaw na magpakita. But what we want to speak this day, it's to have that courage. Get that courage. Get that courage to reach out for God. Amen? Lakas ng loob, tapang ng loob para abutin ng Panginoon. Lord, tulungan mo ko. Tulungan mo ko. Ang Panginoong Yesus po ay accessible naman eh. Para yung ATM, kahit saan kayo pumunta, merong ATM. No? Hindi ko po alam kung ano yung pinakasikat na ATM, pero ang Panginoon po masigit pa ron. Kaya nasaan po tayo po, ang Diyos po natin ay naka-in-tune sa atin. He is accessible, compassionate towards anyone who takes the step or exercise their faith. No? Yung ini-exercise mo yung free will mo, yun ang meron ka eh. Pinagmamalaki mo lagi may free will ka. Then use that free will to reach out and say, Lord, nandito ako, tulungan mo ko. Amen? Hallelujah. Huwag natin pinagmamalaki ang free will na yan dahil ang totoong free will, tuturo ang kanyang magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon without further ado. I think that's enough introduction for someone, no, na alam kong ginagamit ng Panginoon sa kapanahunan natin ngayon. Hallelujah. Sabi ko nga kay PX, salamat, may halili. No? Hindi po kami nagsasawang mangaral, yan ang totoo. No, hindi po kami nagsasawa. Ang masarap lamang po may ibang menu na ibinibigay ang Diyos sa church. Amen? Hallelujah. So, without any further ado, I would like to call upon the stage to tawagin si Doc Oli para po sa salita ng Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Thank you, Pastor. Salamat po. Kamusta po tayong lahat? Smile na ako ngayon. Ayan. Sa ating pong last installment ngayon, sa ating pong team ng buwan ng July na Yes, Lord. So, sa ating pong 4th Sunday, happy birthday. Ayan. Mga kapatid, dumating na po ba tayo sa sitwasyon ng buhay natin na tila nawalan na tayo ng pag-asa? Dumating na rin po ba kayo sa sitwasyon ng buhay ninyo na parang kayo na lang mag-isa? Na tinakwil na kayo ng mga tao? Parang pinandirihan na kayo ng mga tao? Dahil parang tingin nila sa inyo madumi? Dumating na rin po ba kayo sa sitwasyon ng buhay nyo na tila talagang wala ng pag-asa doon sa sitwasyon ng buhay ninyo? At dumating na rin po ba kayo sa sitwasyon ng buhay ninyo na narinig ninyo na merong isang magandang balita
at hinawakan nyo yung pag-asang iyon. Ngayon mga kapatid, yan po ang ating pag-uusapan ngayong hapong ito. Kaya po pinamagatan namin ito na the courage to reach out. The courage to reach out. May tapang tayo na humingi ng tulong. Kahit nakakahiya. May mga ganong sitwasyon tayo na parang tila nahihiya na tayong humingi ng tulong kasi lahat na nilapitan natin. Ngayon po, punta tayo sa next natin na slide. So the big idea here is, Jesus is always ready to receive those who come to Him in faith. He doesn't simply change our situation. He transforms our lives and bring us into fellowship with God. Lagi po tayong handang tanggapin ng ating Panginoon. Lalo na po yung mga lumalapit sa Kanya ng may pananampalataya. Hindi lang po binabago ng ating Panginoon ang sitwasyon natin o problema, binabago din po ang ating mga puso. Sa pamamagitan po ng alin? Sa pamamagitan po ng biyaya ng ating Panginoon. Ibinabalik niya tayo sa tamang relasyon at pakikisama sa Diyos. Amen po ba? Ngayon po, punta po tayo ngayon sa next slide. Babasahin ko po. Ito po ay sa Tagalog. Ito po ay ang Ebanghelyo ni Mark from Mark 5:25 to 34. So ito po ay ang kwento ng babaeng 12 taon ng dinudugo. Babasahin ko po. Kasama rin doon ang isang babaeng 12 taon ng dinudugo. Hirap na siya sa sakit na iyon at marami ng doktor ang sumuri sa kanya. Naubos na ang kanyang ari-arian sa pagpapagamot, ngunit hindi pa rin siya gumagaling. Sa halip, lalo pang lumala ang kanyang karamdaman. Nabalitaan niya ang tungkol kay Jesus, kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus at hinipo ang damit nito. Sapagkat iniisip niyang, mahipo ko lang ang kanyang damit, gagaling na ako. Agad ngang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. Naramdaman agad ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya, kaya't bumaling siya sa mga tao at nagtanong, sino ang umipo sa aking damit? Sumagot ang kanyang alagad, nakikita po ninyong napakaraming nagsisiksikan sa paligid ninyo. Bakit po ninyo itatanong kung sino ang umipo sa damit ninyo? Subalit lumingon-lingon si Jesus upang tignan kung sino ang humipo sa damit niya. Palibhasa'y alam ng babae ang nangyari, siya'y nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus, nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Subalit sinabi sa kanya ni Jesus, anak, pinagaling ka na ng iyong pananampalataya. Umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban. Ikaw ay magaling na. Sumandali po tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa pribilehiyo na magamit niyo po ako bilang inyong lingkod sa iyong mga salita, Panginoon. Salamat po sa mga araw na ito, Panginoon, Lord God. Lord, bigyan mo po kami ng tenga na nakikinig, Panginoon, at bukas ang puso, Panginoon, sa totoo ng mabuting balita na nanggagaling sa iyo gamit ng Biblia. Bigyan mo po kami ng lakas ng loob to reach out to you, only Jesus. Kaya salamat po, kayo po ang mapuri at madakila sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen and amen. So punta na po tayo agad sa first point. The desperate condition. Ayan. The desperate condition, ano po ba yung desperate condition dito? Punta po tayo ngayon sa problem. Ayan. Ang problem po dito, may isang babae roon na 12 taon nang dinudugo. Sabi po kanina, di ba? Marami ng hirap na dinanas niya sa kamay ng iba't ibang manggagamot. Naubos na rin lahat ng kanyang ari-arian para magpagamot. Pero sa halip na gumaling, lalo pa pong tumindi yung sakit niya.
Kung aalamin po natin dito mga kapatid yung literary context nito, bahagi po ito ng kwento ni Jairus. Si Jairus po ay isang synagogue leader. Kung alam niyo po yung isang synagogue leader, katulad po namin siya na nangangalaga ng simbahan, nag-aayos. So yun po ang parang status ni Jairus. Pero mataas po ang kanyang posisyon. Napansamantalang naputol. Kasi po pinuntahan siya dito ni Jairus at humingi siya ng tulong sa anak niyang babaeng may sakit. At habang pinuntahan siya ni Jairus, papunta sila ngayon sa bahay ng anak niya, sa bahay ni Jairus, doon po nila nakita yung babaeng dinudugo. Doon po nila na-meet yung babaeng dinudugo. Pansamantala pong naputol yon kung babasahin niyo po ng buo yon. At doon po in-insert. Kaya ang tawag po dito is sandwich technique. Kasi yung kwento ni Jairus nung nakita sila ni Jesus, yung kwento ng babaeng 12 dinudugo, tapos yung kwento ulit ni Jairus nung pinagaling nung ni Jesus yung kanyang anak at binuhay galing sa kamatayan. So dito po ipinapakita ni Jesus yung kapangyarihan laban sa sakit at maging sa kamatayan. So punta po tayo sa problem. Ano po ba yung problem? Sabi po dyan, ayan, basahin ko po. Kung ang sino mang babae ay dinudugo nang wala sa panahon o lumampas, kaya sa takdang panahon, sa kanyang pagrelegra, itinuturing siyang marumi habang siya'y dinudugo, tulad ng siya'y nireregla. So dito po kasi mga kapatid, ang turing po sa mga babaeng nireregla ng higit sa dinudugo na higit sa sa week ng kanilang nireregla ay madumi na. What more pa po sa babaeng 12 taon ng dinudugo. So imagine nyo po yung hirap na dinadanas talaga nung babaeng yun. At sabi po sa batas ng mga Hudyo, ayan po yung batas nila sa Leviticus 15 verse 25, itinuturing siyang marumi habang siya'y dinudugo tulad ng siya'y nireregla. And sunod po na slide. Ayan, the woman suffered from hemorrhage for 12 years. So according to the law, she was ceremonially unclean, isolated from worship, hindi po siya pwedeng sumama sa simbahan at separated siya from normal society. Kasi ang isipan po nila dito, mahahawa sila kapag dinikitan sila nitong babaeng ito. So parang pinandidirihan siya ng mga tao. Now, the woman suffered from hemorrhage for 12 years. Dito po makikita natin yung limit ng tao. Sige po, next slide. Yan, the human limit. Ang limitasyon ng tao. She suffered greatly under many physicians, spent everything she had, and only became worse. Lahat po ng manggagamot nilapitan na po ng babae. Pero mas lalo pa po siyang nag-worst yung condition niya. Hindi po siya gumaling. Kung obserbahan po natin to mga kapatid, nabasa po natin kanina ang mga salitang 12 taon, maraming manggagamot, at naubos na ang lahat ng kanyang kabuhayan, ay nagbibigay diin po sa tindi ng parusa nitong babaeng ito, na mahabang panahon at marami ng sinubukan na paraan, at lubos na po siyang nawalan ng pag-asa sa kakayahan ng tao. Yun po yung human limit. Hindi na po siya naghahanap, parang nawalan na siya ng pag-asa sa kakayahan ng mga tao. So, next slide. Titingnan po natin ang theological reflection dito. Makikita po natin dito yung condition ng humanity apart from Christ. That sin leave us spiritually helpless, and no amount of human effort, religion, morality, or worldly wisdom can cure our deepest problem. Only God's grace can save and restore sinners. So mamaya po pag-uusapan natin ito. Ang kalagayan po kasi ng babaeng ito ay parang larawan po ng kalagayan natin, ng buong sangkatauhan ng hiwalay kay Kristo. Amen po ba? Ang kasalanan, ang dahilan bakit tayo ay spiritual na walang magagawa.
at walang sapat na pagsisikap ng tao, reliyon o mabuting gawa ang makakapagligtas sa atin sa ating mga kasalanan. At ano lang po ang makakapagligtas sa atin? Tanging ang biyaya lamang po ng Diyos ang makakapagligtas at makakapanumbalik sa ating mga kasalanan. Next slide po. Ngayon po, ito. The gift of faith express. Next slide. Sabi po dito, nabalitaan niya ang tungkol kay Jesus, kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus at hinipo ang damit nito. Sapagkat iniisip niyang mahipo ko lang ang kanyang damit, gagaling na ako. Next slide. Yan. Agad ngang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang siya'y magaling na. So dito po makikita natin mga kapatid, no, yung regalo ng pananampalataya sa babaeng ito. Nagsimula po ito ng kanyang nabalitaan, ang mabuting balita nang nalaman niya na dumating si Jesus. Doon po siya nagkaroon ng pananampalataya. She heard about Jesus. And faith comes from hearing and hearing through the word of Christ. Sabi po yan sa Romans 10 verse 17. Sige po. Ayan. Next slide pa po. Punta tayo ngayon sa responding in faith. Ayan. Responding in faith, she came to Jesus and touched his garment because she believed he alone could heal her. So in context po mga kapatid, ito po yung turning point ng kwento ng babaeng dinudugo. Mula po ito sa 12 taong pagdurusa ng babae, ngayon ay pinakikita po dito ni Mark ang pananampalataya ng babae at agarang kapangyarihan ni Jesus na magpagaling. So sa theological reflection po nito, her faith was not a work that earned Christ's favor, but means through which she received His grace. Ayan po mga kapatid. Hindi po sinabi ni Jesus na pinagaling kita dahil magaling kang babae. Talented ka. O kaya, hindi po sinabi ni Jesus na pinagaling kita dahil sapat na ang ginawa mo. Sa halip, sinabi niya, anak, pinagaling ka na ng iyong pananampalataya. Amen po ba? Next slide po. Mainit po pala dito, ano? Kaya ayoko magpolo eh. Ayan po. Ayan, thank you po, Ate Nancy. Ayan, lagay natin dito. Ganyan po talaga live tayo. Ayan. Ayan. Thank you po. Ayan. Saan na ba tayo? Ayan, theological reflection. Her faith was not a work. Ayan, tapos na pala ako dyan. Oh, next na tayo. God sovereignly grants faith, and genuine faith always moves a person towards Christ. Mga kapatid, makinig po kayo. Ang pananampalataya na mahipo ang damit ay hindi dahilan ng kaligtasan o pagpapagaling sa babae. Kasi madalas po pag nabasa natin yun, pinagaling siya dahil doon sa damit, yung pananampalataya niya sa damit ni Jesus Christ, maawakan niya lang. Hindi po. Ang pananampalataya po ay isang instrumento lamang na ginamit upang tanggapin ang biyayang ibinigay ni Kristo. Mga kapatid, yun po. Then, punta po tayo ngayon sa divine interruption. Nakakasunod po ba kayo? Salamat naman po. The divine interruption, basahin po natin muli ang talata ni Mark. Sabi po dito, naramdaman agad ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya, kaya't bumaling siya sa mga tao at nagtanong, sino ang humipo sa aking damit? Sumagot ang kanyang mga alagad. Parang pilosopo pa nga yung pagkasagot ng mga alagad niya dito eh. Nakikita po ninyong napakaraming nagsisiksikan sa paligid ninyo. Bakit niyo po itatanong kung sino humipo sa damit ninyo?
Di ba? Parang nung binasa ko to, parang pilosopo yung mga disciple dito. Parang si Chris lang to ah. Pero subalit, lumingon-lungon si Jesus upang tignan kung sino ang humipo sa damit niya. Ngayon po, napakaraming tao sa paligid ni Jesus. Marami po kasing sumisiksik sa kanya kasi nga, sikat na siya eh. Marami na siyang pinapagaling na may sakit eh. At marami pong sumusunod sa kanya, hindi dahil siya si Jesus, kundi dahil nagpapagaling siya ng may sakit. Amen? Ulitin ko po marami pong sumusunod sa kanya dahil nagpapagaling siya ng may sakit, hindi po dahil siya si Jesus. Ngayon, sumusunod sila, nagsisiksikan sila, para sa himalang naririnig nila, ngunit iisa lamang ang humipo sa kanya ng may tunay na pananampalataya. Sa dinami-dami ng tao doon. Siksikan eh. Hindi niya makita eh. So kung may imagine ninyo, kahit yung mga disciples, hindi na nila alam kung sino yung humipo. Ganun karami. Pero isa lang yung may tunay ng pananampalataya kay Jesus. At yun po yung hinanap ni Jesus. Hindi po yung babae yung humanap kay Jesus. Ngayon, dito po natin ngayon makikita yung kapangyarihan ni Kristo. The power of Christ. Immediately, the flow of blood stopped. Tumigil agad yung pagdurugo. Because Christ's power accomplished what no human effort could. Ang tanging Panginoong Jesus lamang po ang may kakayahan na patigilin yung may sakit o yung pagdurugo ng babae na walang kahit na sinong nakapagpagaling sa babae. The personal Savior, Jesus stopped and called her forward. Tinawag po siya ni Jesus. Sabi ko nga po, hindi siya yung tumawag kay Jesus na, Jesus, pagalingin mo ako. Hindi po, katulad ng maraming tao. Siya po yung tinawag ni Jesus. Not because he lacked information, but because he desired to publicly affirm and restore her. Gusto pong malaman ni Jesus na ng karamihan ng mga tao doon publicly na i-affirm and i-restore, na na-restore niya yung babaeng madumi. Kaya po ang tanong sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kung titignan po natin dito, sa grammatical observation, ang tanong po ni Jesus dito, sino ang humipo sa akin? Parang, hindi ba alam ni Jesus kung sino ang humipo sa kanya? Hindi po ganun. Hindi po ito dahil kulang ang kalaman ni Jesus. Ang konteksto po nito ng Ebanghelyo ni Mark, ang tanong ay nagsisilbing paraan upang lumabas ang babae at mahipayag ang kanyang pananampalataya sa harap ng lahat. Kasi po nahihiya siya eh. Nahihiya na siya na marumi siya, ceremonially unclean siya, na pag nalaman nila ng mga tao na siya yung lumapit kay Jesus, mahahawaan niya ng karumihan si Jesus. Pero mali po. Pag hinawakan mo si Jesus, ikaw yung hahawaan ng kalinisan. Amen po? So sa ating theological reflection po dito, Jesus is not an impersonal source of power. He is the good shepherd who knows his sheep personally and restores them completely. Amen po ba? Napakaganda po, no? Kilala po ni Jesus yung kanyang mga tupa. At alam niya po yung pananampalataya ng kanyang mga tupa. And He personally restores them completely. Ang katotohanan po dito, mga kapatid, hindi lamang kagalingan ang nais ibigay ni Jesus. Nais din niyang magkaroon tayo ng personal na relasyon sa taong tinawag niya at lumapit sa kanya. Hindi po interesado si Jesus sa mga taong dumidikit sa kanya during that time. Yung mga nagsisiksikan, hindi po siya interesado doon. Interesado lang po siya kasi interesado lang po yung mga tao dahil sa himala na hinahanap nila. Hinahanap niya ang hinahanap po ni Jesus, yung
mga lumalapit sa Kanya ng may tunay na pananampalataya. And ipinapakita rin po sa tagpong ito, mga kapatid, na ang kaligtasan po ay hindi personal. Kilala ni Kristo ang kanyang mga tupa at tinatawag niya sila upang hayagang lumapit sa Kanya. Amen. So next po tayo sa ating point. The restoration of identity. Ayan. Basahin ko po ulit from Mark 33 verse 34. So last na po pala ito. Ito na po yung last na point natin. Sabi po dito, babasahin ko po ulit sa Tagalog. Palibhas ay alam ng babae ang nangyari. Kasi nga po, alam niya, tumigil na eh. Yung pagdurugo eh. Alam niya yung nangyari na gumaling siya, instant. Kaya natakot siya. Nanginginig siya sa takot at lumapit siya kay Jesus. Nagpatira pa. Alam niyo po yung nagpatira pa? Parang dumapa. Pag ganun siya. Kasi nga, 12 years, dinudugo. Wala nang pag-asa. Pero gumaling in an instant. At ipinagtapat ang buong katotohanan. Subalit sinabi sa kanya ni Jesus, Anak, pinagaling ka na ng iyong pananampalataya. Umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban, ikaw ay magaling na. So dito po, mga kapatid, ang babae po ay nanginginig sa takot dahil alam niyang ayon sa batas ng mga Hudyo, sabi nga po kanina sa Leviticus, di ba? Siya ay ceremonially unclean. Ang paglapit po niya sa gitna ng maraming tao, pwede pong magdulot ng pagbabatiko sa kanya or kay Jesus during that time. Kaya po yung faith niya na kahit yung dulo lang ng damit, yun na lang yung pananampalataya niya. Kasi wala na siya talagang pag-asa eh. And yun yung courage niya. Yun yung naging tapang niya to reach out kay Jesus. Yun yung pananampalataya nang marinig niya yung magandang balita na nandoon si Jesus. Ngunit sa halip po na kondinahin siya ni Jesus, tinanggap siya at tinawag po siyang anak. Next po, the declaration of grace. Daughter, your faith has made you well. Go in peace. And Jesus publicly affirmed her. So in literary context po, mga kapatid, ito po yung climax ng kwento. Ang himala pong ito ay hindi po nagtapos sa physical healing dahil tinawag po siya ni Jesus na anak or daughter. At alam niyo po ba, mga kapatid, sa record or sa New Testament, kung babasahin po natin, dito lang po tinawag ni Jesus or dito lang po ginamit ni Jesus ang salitang anak sa babae. Dito po, nagpapakita siya ng pagtanggap, pagmamahal, at panunumbalik ng kanyang dignidad at lugar sa bayan ng Diyos. Next po sa ating theological reflection, faith is the instrument, not the cause of salvation and healing. Instrumento lamang po ang pananampalataya. Hindi po ito yung cause ng salvation and healing. Dahil Christ alone is our Savior. And faith receive what grace freely gives. Ang katotohanan po ay hindi lamang pinagaling ni Jesus ang babae, ibinalik din niya ang kanyang pagkatao at pakikipag-ugnayan sa Diyos at sa komunidad. Ang salitang humayo kang mapayapa, sa Hebrew word po dito ay shalom. Sabihin niyo nga po shalom. Ang ibig sabihin po nito ay kabuuan, kapayapaan at panunumbalik. Sa pamamagitan po nito, mga kapatid, sa pamamagitan ng pananampalataya natin, tinatanggap po natin ang biyayang malayang ipinagkaloob ng ating Diyos. Malapit na po ako matapos. Thank you, Lord. Ito na. Ito na yung huli. Sa ating pong application, bring your need to Christ.
Sabi po dyan. Ang ganda po ng slide, no? Si Ate Joy po yung gumagawa ng slide na. Palakpakan po muna natin si Ate Joy. Wala akong maisip, amigo. Tinatawanan mo ko. Di po, biro lang. So sa ating pong application, balik na ako agad. Baka maligaw pa ako. Bring your need to Christ. No sinner is beyond His mercy. No brokenness is too great for His grace. Amen po ba? Tulad po ng babaeng 12 taon nang dinudugo. Wala na po siyang maaasahan. Ang kanyang paglapit kay Jesus ay nagpapakita ng kanyang kaligtasan at pag-asa ay wala sa tao kundi kay Kristo lamang. At maaari din po na hindi alisin ng Diyos ang lahat ng paghihirap natin dito. Ngunit, ulitin ko po, maaaring hindi alisin ng Diyos ang lahat ng paghihirap sa buhay na ito. Ngunit sapat ang kanyang biyaya upang iligtas, baguhin, at panatilihin ang kanyang mga anak hanggang sa wakas. Ang pinakamalaking pangailangan po natin, mga kapatid, ay hindi lamang pisikal na kagalingan, kundi ang pakikipagsundo sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Trust Christ alone. Do not trust your works, your goodness, your own strength. Rest entirely in Christ. Self-explanatory na po yan, mga kapatid. And third, Christ wants more than physical healing. The greatest miracle is reconciliation with God. Jesus restores sinners into His family and gives them peace with God. Sa talata po ni Mark na ito, dito po, ang turing ng mga marami sa babae ay madumi. Di ba po? Tama po ba? Ang tingin ng karamihan sa kanila ay madumi, na kapag lumapit siya sa mga tao, nagiging madumi din sila. Pero kay Jesus, siya po yung hunang umawak sa babaeng madumi, pero hindi siya naging madumi. Sa halip, ang madumi ang naging malinis. Amen po. So sa ating pong conclusion, pakinggan niyo po ako, mga kapatid. Ito po yung pinakamahalaga. Ito po yung gusto ko talagang mapaintindi sa inyo. Kasi yung babaeng dinudugo, maiksi lang po siyang verse sa Bible, pero napakahalaga po niya. At kapag hindi natin siya inaral na mabuti, hindi natin po maintindihan. Na ang iisipin natin na it's about the miracle. It's about Jesus Christ healing the sick. Pero if we dig deeper, mga kapatid, ito po yung gusto ko sa inyong i-impart ngayong Sunday na to. Sa kwento po ng babaeng dinudugo, parang ganito rin ang nangyayari po sa panahon natin. Marami ang sumusunod kay Jesus dahil sa naririnig nilang himala, pagpapala, at mga testimony ng mga taong nagbago ang buhay. Madalas nating marinig, especially sa church, pag nag-i-invite tayo, kapag lumapit ka kay Jesus, gaganda ang buhay mo. Totoo naman po na si Kristo ang nagbibigay na tunay na pagpapala. Pero hindi po yun ang sentro ng Ebanghelyo, mga kapatid. Marami ang sumusunod kay Jesus, ngunit hindi lahat ay tunay na nakikinig sa kanyang salita at kumikilala kung sino talaga siya. Ang babae pong dinudugo ay itinuturing na marumi o unclean ayon sa batas. Itinakwil na siya ng lipunan at wala siyang maiharap sa Diyos kundi ang kanyang kahinaan at kanya lamang karumihan. Hindi ba po parang ganun din tayo? Wala naman tayo maiharap sa Panginoon kundi yung karumihan lang natin. Yung ating mga kasalanan na si Jesus lamang ang kayang
magligtas. Ganyan din po tayong lahat. Hindi man tayo ritual na unclean tulad noon, marumi naman tayo dahil sa ating mga kasalanan. Walang sino man ang makakalapit sa Diyos sa sarili niyang kabutihan. Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa physical healing, hindi rin ito tungkol sa lakas ng pananampalataya o yung paghawak ng babae sa dulo ng damit ni Jesus. Hindi po ito tungkol doon. Na inaakala natin na magbibigay sa atin ng kagalingan kapag ganun yung faith natin. Ito po ay tungkol kay Kristo. Si Jesus na lumalakad sa gitna ng maraming tao, ngunit ang tunay na tanong ay, lalapit ba tayo sa Kanya na may tunay na pananampalataya? Ang ating pong panalangin ay hindi lamang, Panginoon, pagalingin niyo naman po ako. Kung hindi, Panginoon, buksan niyo po yung aking puso. Bigyan mo ako ng pananampalatayang magtiwala sa iyo lamang. At ang pinakamalaking himala ay hindi ang paggaling ng katawan, kundi ang paggaling ng ating kaluluwa. Sa pamamagitan ni Kristo, tayo ay pinatawad sa ating mga kasalanan. Nililinis mula sa ating karumihan at inampon ng Diyos bilang kanyang mga anak sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo lamang. Kay Kristo lamang. Hindi lang physical healing ang pinapakita ng kwentong ito. Ito ay larawan ng spiritual healing. At ang ating pagtanggap at ng ating pagtanggap sa atin bilang anak ng Diyos. Through faith in Christ alone. At ano po ang challenge sa atin, mga kapatid? Ano po ang challenge? Para sa ating mga nakakarinig at nakakaunawa sa katotohanan, narito po ang hamon para sa atin. Magkaroon tayo ng pusong handang ibaagi ang tunay na ebanghelyo. Huwag natin itong ipangaral para sa sarili nating kapakanibangan, kasikatan, o anumang walang kabuluhang motibo. Sa halip, ipahayag natin si Kristo ng may pag-ibig, kababaang loob, at katapatan upang ang mga tao ay hindi lamang humanga sa himala o sa pagpapala, kundi tunay na makilala ang Panginoong Jesus bilang Kristo at sumampalataya sa Kanya para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan at buhay na walang hanggan. Ang layunin po natin, mga kapatid, ay hindi magdala ng tao sa ating sarili, kundi dalhin sila kay Kristo. Gusto ko lamang pong basahin yung last slide natin. Saving faith is ultimately a gift from God. We genuinely believe, but our ability to believe is produced by God's grace through the work of the Holy Spirit. So mga kapatid, ang ating pong ebanghelyo ngayon ay hindi about sa miracle. Hindi po ito about sa pananampalataya para mahawakan yung dulo ng damit ni Jesus at gumaling. It's not about physical healing, mga kapatid. It's about the power of Jesus Christ in us. Maraming salamat po. Soli Deo Gloria. Maraming salamat.
Tinatawagan ko po si Pastor Jonathan sa ano po. Maraming salamat, Doc. Purihin po ang Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Praise God. We believe that the Word of God has been proclaimed today. And I know and I believe that among us, there's someone who needs the blessing of God. More than just physically, but spiritually. Meron po ba tayong bisita sa araw na ito na ngayon lamang po nakadalo sa gawain? Nais po namin kayong tulungan ilapit sa Panginoon. Pwede po bang makita ang inyong mga kamay na nakataas? Praise God. Hallelujah. Welcome kapatid sa gawain ng Panginoon. Grab ko na yung chance sa pagkakataong ito na tulungan kang ilapit sa Panginoon. Mula dyan sa kinaupuan mo, habang ang lahat po ay nakatungot, nananalangin, nais ko po sanang sabayan nyo ang munting panalangin ito. Panginoong Diyos, ako'y lumalapit bilang isang makasalanan. Panginoong Yesus, patawarin mo po ako sa aking mga nagawang pagkakamali. Mula pagkabata hanggang sa mga oras na ito. Panginoon, pinagsisisihan ko po ang aking mga kamalian. Panginoong Yesus, ikaw na po ngayon ang maghari sa buhay ko. Ikaw ang magiging Panginoon ko at tagapagligtas. Ako na lamang po mananalangin para sa iyo. Lord, tinataas ko po sa iyo ang aking kapatid, Panginoon. Ama, dalangin ko nga po sa kanyang ginawang pananalangin. Angkupan mo po ito, Ama, ng iyong pagpapala. Hayaan mo, Panginoon, makita po niya ang ganda ng buhay na kasama ka, Panginoong Hesus. Hayaan mo maranasan niya ang kapayapaan, kagalakan na totoong nagmumula po sa pakikipagrelasyon sa iyo. At dalangin ko, Panginoon, hayaan mong mauhaw siya sa iyong mga salita. Hanapin ka niya at tulungan mo siyang matutong manalangin at manampalataya sa iyo. Ma, marami pong salamat. Dalangin din po namin ang kanya pong buong pamilya ay pagpalain sa pangalan ng Panginoong Hesus. Lord, marami pong salamat sa hapong ito po. Ang lahat po ng kaluwalhatian, kapurihan, karangalan, sa iyo lamang nararapat, Panginoong Diyos. Sa iyo po ang papuri namin at pasasalamat sa pangalan po ng Panginoong Jesucristo. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Hallelujah. Glory to God. Glory to God.